Ngayong pong umaga, tayo po ay tatalakay ng isang paksa na may kinalaman sa mahalagang parte ng ating buhay at ito po ay yung ating mga pagtitiwala. No? Trusting God, yung ating pagtitiwala sa ating Panginoon. Sabi nga po, kung meron mang isang struggle na tayo po ay kinakaharap sa buhay, palagi ay yung magtiwala sa Panginoon sa lahat ng bagay sa ating pong mga buhay. Everyday po yan. No, pagising mo sa umaga o bago ka pa matulog, no, laging nagiging struggle natin, most of us, ay yung pagtitiwala, lalo sa ating mga buhay sa bawat araw. So ngayong umaga, susubukan nating tingnan at alamin ano ba yung mga encouraging words from the Word of God na magbibigay sa atin ng lakas para tayo ay lalo na magtiwala sa Kanya sa lahat ng bagay ng ating buhay. So ang tanong po dyan, nagtitiwala ka ba sa Panginoon sa lahat ng panahon? Nagtitiwala ka ba sa Panginoon sa lahat ng panahon? Di ba? Meron tayong mga meron tayong mga limitations sa buhay. May mga pagkakataon, yung ating tiwala ay nabubuo lamang o nagiging malakas lamang sa panahon na tayo ay hindi nakakaranas ng anumang mga pagsubok. No, kapag medyo magaang yung buhay, mas madaling sabihin na ako'y nagtitiwala sa Panginoon. No, kapag hindi masyadong mahirap yung buhay, madaling humakbang para magtiwala sa Panginoon. No, kapag walang problema, kapag meron kang panggastos, kapag hindi ka nagkakaroon ng pisikal na sabi nga, karamdaman, madali ang magtiwala sa Diyos, no, sa lahat ng bagay ng buhay. Pero papaano kung hindi na po umaayon sa atin asa gusto natin yung mga bagay sa buhay natin? Papaano kung parang kontra doon sa iyong iniisip, kontra doon sa iyong inaasahan? Papaano kung hindi mo nais yung mga bagay na nangyayari sa iyo, sa iyong buhay sa araw na iyon? Magtitiwala ka pa ba sa Panginoon? So, yun yung question. Ano po? Kaya yung ating teksto ngayong umaga ay somewhat unusual kapag tayo ay nag-isip tungkol sa pagtitiwala sa Panginoon. Subalit, tingnan po natin at tuklasin natin itong awit na ito na kung saan ay nagbibigay sa atin ng lakas para lalo pang magtiwala sa Panginoon. Yan. Pwede ko bang hilingin na basahin natin yung awit 19. Kung kayo po ay may mga Biblia, buksan niyo po yung inyong mga Bible. Diyan po sa inyong mga upuan, kung may mga Bible po dyan. Kung wala naman po, pwede natin buksan yung ating mga cellphone. Hindi na po natin nilagay sa ating presentation. Medyo mahaba ng konti. Ano po? Pero hihilingin ko po from verse 1 to verse 6 na basahin po ng mga babae. Yan yung mga babae lang po ha. Verse 1 to verse 6 ng chapter 19 ng awit, anumang version po yan, English man o Tagalog, basta tapusin nyo po hanggang verse 6. Pagka tumahimik na, ang magbabasa na po ay ang ating yung mga boys, yung mga lalaki. Simula sa pinakabatang lalaki hanggang sa mga kalalakihan. Kasi pag sinabi mong kalalakihan lang yung aasahan. Verse 7 hanggang verse 14. Medyo mas marami ng konti. Yan, okay. So, verse 7 hanggang verse 14. Okay. Awit 19, verse 1. Diyan pala. Verse 1 po, pakibasa ng mga babae.
Yan, mga lalaki lang po. 7. Mas matamis pa kaysa pulot ng pukyutan. May malaking gantimpala kapag aking sa gayon mamumuhay akong walang kapintasan. Yan, purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Pwede nyo na pong i-off yung inyong mga phone. Yan, pwede na tayong tumingin sa ating presentation. Okay, so kung ating pong titingnan, no, talagang magbibigay sa atin ng kamanghaan or somehow it amazes us sometimes or most of the time kung papaano tayo nagkakaroon ng sabi nga alinlangan madalas sa pagtitiwala sa Panginoon. Paulit-ulit sa buhay, no, over and over sa ating mga buhay, ginagawa niya at pinapakita niya yung kanyang mga pangako sa atin sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Pero kahit na nandoon yung kanyang mga pangako, tayo po ay madalas nag-aalinlangan pa din na magtiwala sa Kanya sa lahat ng bagay ng buhay. No? Sa ilang pong mga talata sa Biblia, tingnan mo natin. No, sa Matthew 11:28, sabi po diyan, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. So ito po ay isa sa mga pangako ng Panginoon sa atin na sa tuwing tayo ay nahihirapan o nabibigatan sa ating mga pasanin, no, bibigyan niya tayo ng kapahingahan. So ito po ay magandang panghawakan sa buhay. Pangalawa, sa Matthew 7:7, humingi kayo at kayo'y bibigyan, humanap kayo at kayo'y makakatagpo, kumatok kayo at kayo'y pagbubuksan. So isa ito sa mga kilalang pangako ng Panginoon sa atin. No, na ang Diyos lagi lang nakaredy kung tayo po ay kakatok, pagbubuksan tayo ng Panginoon. Kung tayo ay hihingi, bibigyan tayo ng Panginoon. Kung tayo ay hahanap, masusumpungan natin o matatagpuan natin ang Panginoon. Sa Kawikaan chapter 3 verse 6, sabi po diyan, sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. So, yung landas ng buhay, yung ating mga kanikanyang mga gawa, ay nararapat lang na magbigay ng recognition sa Diyos. Sa lahat ng bagay na ating ginagawa, dapat nating alalahanin ng Panginoon upang yung kanyang patnubay ay nasa atin anuman yung ating tahakin sa buhay. At isa sa pinakamaganda pa at pinakasikat na pangako ng Panginoon sa Philippians 4:13. So sabay-sabay nga po tayo. Ang lahat ng ito'y magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin. Yan. So, doon sa mga nag-aalinlangan na gawin yung maraming mga bagay dahil tingin nila ay kapos sila sa lakas. Doon sa mga nag-aalinlangan na gawin yung ipinagagawa ng Diyos dahil tingin nila kulang sila sa karunungan, sa talino. No, sabi po dito, lahat ng ito ay magagawa ko dahil sa lakas na kaloob sa akin
ni Kristo. So, ang mga pangako ng Panginoon ay ganun po. No? Yung mga pangakong ito ay pinapakita sa atin ng Panginoon, bagamat tayo ay madalas nag-aalinlangan sa pagtitiwala sa Kanya, no? Kahit doon sa pinakasimpleng bagay ng buhay. Pero tandaan natin, nilikha tayo ng Diyos, He created you for His purpose. Nilikha ka ng Panginoon sa Kanyang layunin o naisin sa iyong buhay. No? If even the heavens and nature declare His glory and demonstrate His handiwork, then you and I should be able to find assurance enough to trust Him. No, kung alam natin na pinapakita ng Panginoon, dinidemonstrate niya yung Kanyang glory, yung Kanyang kaluwalhatian sa lahat ng Kanyang ginagawa, sa lahat ng bagay sa mundo, lalo na sa ating lahat, no? Kasi tayo yung pinaka-special na nilikha ng Panginoon. So we can find the assurance na dapat lang tayo magtiwala sa Panginoon dahil ganoon ang Diyos sa buhay natin. Ngayon, isa sa mga challenges sa atin ngayong umaga, paano ba natin pagtitiwalaan ng Panginoon? Paano ba tayo nagtitiwala sa Diyos? Ano ba yung dapat nating ipagkatiwala sa Panginoon sa ating mga buhay? No? Gusto ko pong i-share sa atin yung ilan sa mga bagay na mahalagang ating ipagkatiwala sa ating Panginoon. Ayaw, itong gumana. Yan. So I want to challenge you to trust God in 7 areas of your life. Ano ba yung 7 area na yan sa buhay natin? Yan, pwede tayong mag-take note para matandaan natin. Una, trust Him with your finances. Yan, unang-una talaga sa listahan. Trust Him with your finances. Nung kapag ka pinag-usapan yung finances at yung trust o yung tiwala, laging kakamba nito yung tithing no, sa church life. No, when we talk about trusting God through our finances, laging kakabit nito yung ating buhay pag-iika po. Yung pagbabalik ng nararapat ibalik sa Panginoon. Ano ba yung tithes? So dun sa mga hindi masyado nakakaalam, yun ay 10% ng ating pong tinatangkilik sa ating pong mga buhay. Kung tayo ay naghahanap buhay, yung 10% ng ating pinagtatrabaho, yun po ay yung ating tithes at yun yung dapat ibalik sa Panginoon. So yun yung principle ng Biblia. No, ito man ay sa Old Testament. So if we are going to talk about tithing, no, it always ascribe doon sa ating pagtitiwala sa ating pong mga finances o sa ating pong kayamanan. And if we are going to talk about trusting God with our finances, ang ibig sabihin po nito ay yung halaga ng ating pagmamanage ng ating mga salapi o ng ating mga pera. Gaano man ito kalaki o kaliit, gaano man kadami o gaano man kakaunti. So managing our money. Katulad po ng sinasabi sa isang, sabi nga, talinhaga sa Biblia, di ba? Sa Bagong Tipan, merong talinhaga tungkol sa talents, sa parable of the talents. Yung binigyan ng 1, ng 2, ng 5, no? Yung binigyan ng kakaunti, ano yung ginawa niya? No? Ang ginawa niya ay ginamit niya yung meron siya at ito ay nagtubo, dumoble. Samantalang yung binigyan ng nag-iisa o isa, natakot siyang gamitin ito, kaya ito'y kanyang ibinaon. So hindi po nalugod sa kanya ang kanyang Panginoon, kinuha sa kanya, yung sa kanya ay ipinagkatiwala. Sabi po sa Kawikaan 22 verse 7, ang mahirap ay nasa kapangyarihan ng mayaman. Ang nangangailangan ay alipin ng nagpapahiram. No? Ito po ay isa sa mga prinsipyo malimit ng buhay ng isang tao concerning or regarding finances. Minsan o madalas, talagang sa katotohanan ng buhay, yung mga mahihirap, underpower tayo ng mga mayayaman. No? Samantalang alam natin na yung biyaya ng Diyos ay pantay-pantay lamang. Di ba? No? Lahat naman po yan ay galing sa Panginoon.
At ang sabi nga ng isang katotohanan, sabi na rin ng salita ng Diyos, hindi naman pwedeng dalhin o madadala sa hukay yung anumang bagay na mayroon tayo sa ating mga buhay. So, lots of wealth makes a good person better and a bad person worse. Minsan o madalas, yung dami ng yaman o dami ng kayamanan na meron ng isang tao ay ginagawang mabuti pa ang isang mabuting tao. O minsan naman, ginagawang mas hindi mabuti o grabe pa na hindi mabuti yung isang hindi mabuting tao sa dami ng kanyang salapi. Kapag pumasok niya yung pag-ibig sa salapi or the love of money. Yun lagi yung question, di ba? Sabi, masama bang magkaroon ng kayamanan o masama bang yumaman, pastor? Hindi po. No? Ang masama ay ibigin natin yung kayamanan ng higit pa sa Diyos. No? Higit pa sa ating Panginoon na siyang pinanggagalingan ng mga bagay na ito. So, paano ba natin pinatitiwalaan ng Panginoon sa ating mga finances? Paano ba natin hinahawakan yung mga bagay na meron tayo sa ating mga buhay? Paano yung ating gesture o paano yung ating pananaw sa pagbabalik ng nararapat sa Panginoon? Paano ba yung ating pananaw sa sabi nga, pangangalaga ng pinansyal na aspeto ng ating mga buhay? No? Sa ganoong pong kaparaanan, pinapakita natin kung gaano kalaki o gaano kababaw o kaliit yung ating pagtitiwala sa Panginoon sa ating mga pinansyal na buhay. Pangalawa, trust Him in your business dealings. Trust Him in your business dealings. Sabi po sa Proverbs o sa Kawikaan 11 at doon po sa ilang mga piling mga talata. No? Sabi po doon sa verse 1, kasuklam-suklam kay Yahweh ang timbangang may daya, ngunit kasiyahan naman ang timbangang tama. Sa verse 3, sabi po, ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Verse 5, medyo hakbang tayo doon sa ilang mga piling talata. Mas panatag ang landas ng tapat ang pamumuhay, ngunit nabubuwal ang masama sa sariling kabuktutan. Verse 6, ang katuwiran ng mga matuwid ay nagliligtas sa kanya, ngunit ang masama ay bilanggo ng kanyang masamang nasa. Verse 7, ang pag-asa ng masama ay kasama niyang pumapanaw. Ang umasa sa kayamanan ay mawawalang kabuluhan. Verse 10, kapag ang matuwid ay pinagpapala, ang bayan ay nagagalak. Ngunit higit ang katuwaan kapag ang masamay napapahamak. At verse 18, no, anuman ang anihin ng masama ay walang kabuluhan, ngunit ang gawang mabuti ay may pagpapalang taglay. Yan. Mula po dito sa mga talatang ito, ano ba yung mga simpleng prinsipyo kung paano tayo mapagkakatiwalaan ng Diyos sa ating pong mga negosyo, yung mga may business. No? Sabi po doon sa verse 1, do not cheat your customers. Huwag nating dayain yung ating mga customers o yung mga client. Meron akong isang pagkakataon po sa Divisoria nung ako ay nasa gagalangin. Hindi ko makakalimutan kasi tuwan-tuwa ako, umura nung lansones. No, bumili ako kasi yung lalagyan, yung lata ng gatas, lata yun yung lata. Apaw, ganoon. Tapos, nung bumili ako, nagtaka ako, bakit parang ang konti nung nasa plastic? Yung pala, yung apaw na lata ng gatas na pinaglalagyan ng lansones, meron pala siyang plato sa loob. Yung plato niya nakaangat. Hindi madaya, di ba? Sabi ko, pag uwi ko sa bahay, pambihira. Kaya simula nung time na nakabili ako nung ganoon, hindi na ako nabili sa ganoong klase. No, ang ginagawa ko doon sa mga yung nakalapag, tapos ikaw yung kukuha. Although meron pa rin talagang
madalas may mga daya pa din. No? So, kung tayo ay mga Kristiyano, sabi, do not cheat your customers. Huwag nating dayain yung ating mga mamimili. No? Verse 3, let integrity be your guide. No? Hayaan natin na magkaroon ng integridad yung ating negosyo. No? Yung integridad, yung ating maging gabay sa ating pagninegosyo. No? Kahit na hindi alam ng ating mga customer, alam naman yan ng Diyos. Nakikita po tayo ng Panginoon. No, kita ng Panginoon kung kulang yung binigay mo na binili ng iyong customer, di ba? Kita ng Diyos kung kulang yung sukli na iyong ibinigay o binalik sa iyong customer. So let integrity be your guide. No, verse 5, sabi, business thrives easier for the righteous. Ang isa daw bagay na lalo pang nagpapalago sa isang business ay yung kanyang pagiging, sabi nga, matuwid o maayos na pagninegosyo. Ibig sabihin, pag tama tayo at patas tayo bilang isang negosyante, no, tayo ay hindi lang tatangkilikin, kundi lalo pang pagpapalain yung ating business. Yan, parang yung business ni Ate Nora, di ba? Hindi nauubos ang laman. No, kasi talagang umaapaw yung kanyang puso sa pagbibless ng mga nandun sa paligid. Ayan. So, business thrives easier for the righteous. Verse 6, evil desires will trap you. No, kabaligtaran, kapag nagkaroon ng mga masamang nasain, lalo sa ating pagninegosyo, no, kadalasan yun yung sa atin ay nagpapasama. No, huwag nating hayaan na maalipin tayo ng anumang masamang hangarin, lalo sa ating pagninegosyo. No, kasi importante ito dahil ito'y paraan o pagpapakita ng ating tiwala sa Diyos sa ating mga tinatangkilik. No, verse 7, power is useless for a wicked businessman. Power is useless for a wicked businessman. Diba? Yung kapangyarihan, wala itong saysay kung hindi mabuti yung isang negosyante o yung isang nagnenegosyo. Diba? Kung kanya lang dinadaya yung mga tao na kanyang, sabi nga, yung tumatangkilig sa kanya, hindi siya pagpapalain ng Panginoon. Diba? Verse 10, when the righteous prosper, people rejoice. When the wicked businessman dies, people shout for joy. Yan. Kapag yung isa daw tao na pinagpala dahil sa kanyang katuwiran, sa kanyang negosyo, no, marami daw tao ang nagdiriwang. Pero kapag yung isang masamang businessman ay namatay, marami din ang magdiriwang dahil namatay yung businessman na yun. So, wicked man o wicked men earn deceptive wages, while the righteous earn a sure reward. Sa verse 18. No, pwedeng magkamal ng salapi, ng kita, yung mga wicked men, yung mga businessman na wicked, yung bang gumagawa ng masamang paraan para magkamal ng kita. Pero tandaan natin, the righteous earn a sure reward. Iba naman yung reward ng mga matuwid, lalo sa kanilang negosyo. Yan. So, yun, hindi pwedeng, para siyang priceless. No, hindi kayang bayaran ng pera yung reward na ibinibigay ng Diyos doon sa mga businessman o may mga negosyo na matuwid sa kanilang pagnenegosyo. So, trust Him in your business dealings. Yan. Kumusta po tayo mga negosyante? Kumusta yung ating mga business? Kumusta yung ating pagpapatakbo ng ating mga business? Nawa tayo po ay talagang nagtitiwala sa ating Panginoon. Pangatlo, trust Him in your occupation. Yan. Pagtiwalaan siya sa iyong
trabaho o sa iyong hanap buhay. Meron pong layunin ng Diyos. Sabi, God has a purpose for your job and for you. It is not just to make a living for you and your family. It is to give Him glory. Di ho ba? Yung binigay sa atin ng Panginoon na trabaho, ano man yan, no? Hindi lang yan para tayo ay buhayin o buhayin yung ating pamilya. Binigay ng Diyos yan sa atin para ano? Para bigyan natin siya ng glory. Para purihin natin siya sa pamamagitan ng ating paraan ng paghahanap buhay. No? Sabi nga, di ba, ano ba yung prinsipyo ng Biblia sa pagtatrabaho? No? Ariin ninyo na ang Diyos ang inyong mga amo o pinaglilingkuran. Bakit? Kasi kapag ginagawa nyo yung isang bagay, yung inyong trabaho na parang ginagawa nyo para sa Panginoon, gagawin nyo yung pinakamabuti, yung pinakamahusay, yung pinakamagandang bagay. At doon sa ganoong aspeto, natutuwa ang Diyos sa atin. No? Tayo ay hindi lang mabuting katiwala o nagtitiwala sa Diyos sa ating hanap buhay, kundi tayo rin ay nagbibigay ng glory sa Panginoon. So how can you glorify God in your job today? No, paano ko ba mabibigyan ng glory ang Panginoon sa aking trabaho ngayon? Kung sana talagang nagsisikap tayo na gumawa ng paraan para tayo ay makapagbigay ng sabi nga, pagpupuri sa Panginoon sa ating mga hanap buhay. Pang-apat, trust Him with your social relationships. Yan, yung mga kaibigan. Marami ba kayong kaibigan? So lahat tayo maraming mga kaibigan. No? Iba't ibang klaseng kaibigan. Yung mga kaibigan na nakagisna na natin sa buhay, nung tayo ay mga bata pa, yung mga kaibigan na minsan ay dinadala tayo sa hindi magandang impluwensya, no? O yung mga kaibigan na nagpapalapit sa atin sa Diyos. Sabi po ng mga awit, chapter 1, verse 1 and 2, ang tunay na kagalakan, no? Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawaing masama. Sa halip, kasiyahan niyang sumunod sa kautusan ni Yahweh. Binubulay-bulay niya ito sa araw at gabi. Ano pong ibig sabihin nito? No? So meron tayong mga kaibigan. At nung tayo ay naging mananampalataya, meron tayong mga kaibigan na alam natin na tinatangi tayo o dinadala tayo sa hindi magandang bagay. No? So kailangan maging masuri tayo o maingat, lalo na dahil alam natin na bilang anak ng Diyos, kailangan natin gumawa ng nararapat sa harapan ng Panginoon. At ang sabi ng Biblia, sabi ng salita ng Panginoon, di ba? Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama. No? So, dapat pagtiwalaan natin ng Diyos sa lahat ng mga kaibigan na meron tayo. Kung meron mang higit na nakakaalam o nakakakilala sa ating mga kaibigan, hindi lang po tayo yun, kundi siyempre ang ating Panginoon. So does that mean that we ignore and even shun those around us that are sinners? Ibig sabihin ba nito, yung bang mga makasalanan o hindi Kristiyano na kaibigan ay hindi ko natatanggapin sa aking buhay? Hindi po yun. No? Hindi po yun ang ibig sabihin. Ang ibig sabihin lang, tayo bilang mga Kristiyano, bilang mga ilaw ng sanlibutan, mas dapat nagliliwanag tayo. Hindi tayo natatangay ng mga nasa dilim. At ano yung dapat natin gawin sa kanila na mga nakagisna na nating mga kaibigan? No? Dalhin natin sila sa liwanag. Tayo yung maging mabuting halimbawa o impluwensya sa kanila. Ganoon tayo pwedeng kakitaan ng pagtitiwala sa Panginoon sa ating relasyon sa ating kaibigan. Panglima, trust Him in your family relationships. Yan. So sa inyong mga relasyon sa inyong asawa, sa inyong mga anak. No? Sabi nga po, hindi raw po madali, lalo sa panahon ngayon, to keep a family together.
No? Sa panahon ngayon, hindi raw po madali na panatilihing magkakasama ang pamilya. Every day or everybody has busy agendas. No, lahat po ay mayroong kani-kanyang mga ginagawa o gampanin sa buhay. No? What do you mean or what do you do when you feel like your family is coming apart at the seams, or you trust God to keep it together? Di ba? Anong ginagawa natin kapag alam natin na medyo mahirap yung sitwasyon, no, na kailangan na yung ating mga magulang ay nasa malayo para itaguyod yung ating pamilya? Ano yung kailangan nating gawin para sabi nga yung ating pamilya ay buo pa din sa kabila ng mga pagsubok? No? Kailangan nating magtiwala sa Diyos. We must trust God to keep our family together. No? Kailangan nating magtiwala sa Panginoon. Sabi po nung ika-78 mga awit, no, sa aklat ng mga awit, it tells us to teach our children the Word of God. No? Teach our children the Word of God. And by doing so, they will teach their children. And they will teach their children. And they will teach their children. No? Sa ganoong bagay po, tayo ay nagiging mabuting katiwala ng ating pamilya. Mahirap po sa panahon ngayon na magkaroon ng isang kumpletong pamilya, pero bilang isang Kristiyano, hindi naman mahirap na magtiwala sa Panginoon na yung imposible sa paningin ng mundo ay posible sa atin bilang mga anak ng Diyos. Amen po ba? No? Posible po sa atin bilang mga anak ng Diyos. Pang-anim, trust Him with your worries and fears. Ito po yung madalas na tayo ay nag-aalinlangan. No, yung pagtitiwala sa panahon ng ating mga takot, sa panahon ng ating pag-aalala. Ano po ang sabi sa John 14:1? John 14:1, huwag mabagabag ang inyong kalooban, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. No, so ito po ay paalala na tayo ay hindi dapat mag-alala o mabagabag. Ang kailangan natin gawin ay manampalataya o manalig sa ating Panginoon. Ano po ang sabi sa Roma 8:15? Romans 8:15, sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin ang inyong tinanggap upang kayo'y mamuhay sa takot. Sa halip, ang inyong tinanggap ay ang espiritu ng pagkupkop upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Kanya ng Ama, Ama ko. No? Kung yung John 14:1, sabi ng salita ng Diyos, hindi tayo dapat mabagabag at dapat tayong manalig sa Panginoon. Ito pong Romans 8:15, pinapakita yung katotohanan na tayo po ay hindi tayo tumanggap, hindi tayo namumuhay dapat sa takot. No, hindi tayo dapat mamuhay sa takot sapagkat hindi espiritu ng pagkaalipin yung ating tinanggap. Ang tinanggap po natin ay espiritu ng pagkupkop ng Diyos sa ating mga buhay. Di ba? Tayo ay kinilalang mga anak ng Diyos. No, tayo ay kinilalang mga anak ng ating Panginoon. Kaya nga meron tayong karapatang tumawag ng Ama, Ama ko. Ibig sabihin, meron tayong special na relasyon sa ating Diyos. So, whenever we encounter worries and fears sa buhay, ang dapat nating gawin ay magtiwala lamang sa ating Panginoon. Magtiwala lamang sa ating Panginoon na siyang nakaalam ng lahat ng mga bagay. Pangpito at panghuli, trust Him in your Christian service. Trust Him in your Christian service. Pagtiwalaan mo siya sa iyong paglilingkod. No? Pagtiwalaan natin siya sa ating paglilingkod. Ito pong buwan na to ay buwan ng transition natin sa church. No? Next week po ay atin pong iaharap sa kapulungan ang panibagong pamunuan ng ating church. Ibig sabihin, meron tayong mga bagong opisyales sa iglesia.
Hindi po lahat sila matatapang. Hindi lahat sila merong buong puso na gawin yung dapat nilang gawin. No, kalimitan o karamihan may takot. No, may takot, merong alalahanin, no, may pag-aalinlangan. Bakit? Kasi baka hindi ako gamitin ng Panginoon sa ministering tinawag ako ng Panginoon. O baka hindi ko kaya to. Baka hindi ko kayang gawin yung ipinagagawa sa akin ng Panginoon. No, pero tandaan natin mga kapatid, kung meron mang bagay, lalo sa paglilingkod natin na kailangan natin gawin, ay magtiwala sa Diyos. Amen? No, magtiwala sa Panginoon. Kung tayo lang po, kung sa sarili nating karunungan, sa sariling lakas, talagang limited. Hindi po natin kaya. No, babaksak at babaksak tayo. No, susuko at susuko tayo talaga. No, mauubusan tayo ng kalakasan ng karunungan. No, kung alam mo, akala mo na nabukal ng karunungan yung iyong isip, no, darating yung time na madidrain ka. No, ano yung dapat natin gawin? Dapat tayong magtiwala sa Panginoon. Ang Panginoon ang gagawa sa ating paglilingkod, sa ating buhay. Sabi sa Kawikaan 3:6, sa lahat ng iyong gawain, siya nga'y alalahanin upang ika'y patnubayan sa iyong mga tatahakin. Maganda po yung sinasabi ng talata. Sa lahat ng ating gagawin, alalahanin natin ng Diyos upang yung kanyang guidance makita natin, maramdaman natin, maranasan natin sa lahat ng ating lakbayin. Si Moses po, when he was too fearful to lead the people of Israel, alam niyo ng mga teacher at estudyante ng BBS, anong sabi ng Panginoon sa kanya? God told him that He would teach him what to say. Huwag kang matakot. Akong bahala sa iyo. Kaya mo yan. Magagawa mo yung binagagawa ko sa iyo. Jesus instructed the disciples that when they were arrested, not to worry about what to say. Ganoon din sa buhay ng mga alagad o ng disipulo ng ating Panginoon. Sabi ng Panginoon, huwag kayong mag-aalala sa mga sasabihin nyo. Because the Holy Spirit would tell you what to say. Sasabihin sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu kung ano ang dapat ninyong sabihin. So, mga kapatid, kung tayo man ay tinawag sa paglilingkod o tawagin sa paglilingkod, ang unang dapat gawin ay hindi magreklamo o umayaw, kundi magtiwala sa Panginoon. Magtiwala sa Diyos sa ating paglilingkod. Bilang pagtatapos, sabi po dito, think about God's attributes and character. Isipin natin, ano ba yung katangian ng Diyos? Ano ba yung karakter ng Diyos sa ating mga buhay? Paano nyo ba tinitingnan ng Panginoon sa buhay nyo? Paano ba natin kinikilala ang Diyos sa lahat ng aspeto ng buhay natin? Sino ba siya bilang Diyos ng ating buhay? Sino siya bilang Diyos ng lahat ng ating tinatangkilik? Sino siya bilang Diyos ng ating pamilya? Sino siya bilang Diyos ng ating hanap buhay? Sino siya bilang Diyos ng ating mga paglilingkod? O lahat ng aspeto ng buhay natin? Sino ba ang Diyos sa atin? Tandaan natin, God has a limitless supply of love. And you can trust Him. Kung meron mang bagay na dapat natin panghawakan, merong limitless supply ng pag-ibig ang Diyos na dapat nating panghawakan. At yun yung dapat nating panghawakan na mapagkakatiwalaan natin na pwede natin magtiwalaan ng Diyos sa lahat ng bagay sa ating buhay. Sabi nga po ng ating inawit kanina, di ba? Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Ang Panginoon, sa lahat ng panahon, ay Diyos sa buhay natin. Anumang sitwasyon ng buhay, anumang kalalagayan ng buhay, hindi nagbabago ang Diyos. Diyos siya, noon, ngayon, at pakilanman. Sa lahat ng oras,
Anumang panahon, anumang pangyayari, hindi tayo iniiwan ng Diyos. Nariyan pa rin ng Diyos sa buhay natin. So, dahilan yon, no? Matibay na dahilan yan upang tayo po ay lalo pang magtiwala sa ating Panginoon. You can trust Him. We can trust our God. Tayo po ay yumuko at tayo po ay manalangin. Aming Diyos na dakila sa lahat, salamat po Panginoon sa iyo sa umagang ito. Salamat dahil kung meron mang isang bagay na napakahalaga sa buhay namin ay ang magtiwala sa iyo. Magtiwala sa iyo, pagtiwala sa iyo ang lahat ng bagay na meron kami sa buhay. Salamat po Panginoon, bagamat may mga alinlangan, madalas ang buhay, bagamat mayroong mga takot, pero lagi mong pinapakita sa amin, pinapahayag sa amin sa pamamagitan ng iyong pagkilos at paggawa na wala kaming ibang dapat gawin kundi ang magtiwala sa iyo sa lahat ng bagay ng buhay. Panginoon, samahan mo po kami o Diyos. Kung meron mang mga anak mo dito na nahihirapang magtiwala sa iyo sa anumang aspeto ng buhay nila, Panginoon, nawa ilagay mo po sa kanilang puso yung pagtitiwala, Panginoon, sa iyo, sa iyong kayang gawin sa buhay nila, sa iyong limitless love. Dalangin namin, Panginoon, na nawa ang buhay namin ay lalo pang magtiwala sa iyo kahit saan mang sitwasyon, saan mang panahon, meron kami. Salamat po. Ito'y aming dalangin sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Yesus. Amen. Magandang umaga po. Salamat po, Panginoon, sa iyo sa umaga pong ito. Salamat po, Panginoon, sa iyong mga anak na dinala, Panginoon, sa iyong bahay-sambahan, sa amin pong mga nakasama ngayong umaga. First time, Panginoon, sa amin pong worship. We thank you, Lord, sa buhay nila. Nihiling po namin na iyo po silang pagpalain, Panginoon, at makasama pa namin sila, Panginoon, sa mga susunod na linggo, Panginoon, ng pananambahan dito po sa church. At nihiling po namin, Panginoon, ikaw rin po ang mag-iingat sa bawat isa, sa aming pong pag-uwi, sa aming mga tahanan. Ikaw po, Panginoon, ang mabigay ng isang masaganang panangalian. At gayon din, Panginoon, aming pong pinapagkatiwala sa iyo ang isang linggong darating. Ano man ang aming gagawin, Panginoon, wala kaming unang patuloy na ipakita at ipahayag, kundi ang magtiwala sa iyo sa lahat ng bagay ng aming mga buhay. Salamat po. Ito'y aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. Mga pinakamamahal, naway sumating lahat ang pagpapalang ng Panginoon Kristo, ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama, ang pag-ibig at kaaliwan bukas sa banal na Espiritu, mulangit pagpasawalang hanggan. Amen.